Magandang hapon, Sir Mark. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sir Ramon. Bantog ako sa ganitong pangalan, lalo na sa mga batang naging bahagi ng aking mundo bilang isang simpleng guro sa unang bahagi ng elementarya. Isa po akong Bicolano at tubong Albay. Sir Mark, 5 taon na po akong naksusubaybay sa inyong channel mula pa noong ilapag mo ang unang kwento na 3 horror story bago ang intro. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay noong magsisimula pa lamang akong magturo at piniling madestino sa isang liblib na baryo sa Manito, Albay. Kung saan naka-experience ako ng isang makapanindig balahibong karanasan na kailanman na natiling madilim na parte sa aking buhay. 1973, Manito, Albay. Taong 1973, pinagtibay ng panahon ang aking kapalaran na matupad ang aking pangarap na makapagturo ng kaalaman sa mga bata. Noong bata pa ako ay pangarap ko na talaga maging isang guro tulad ng aking mga magulang. Marahil nasa dugo na talaga namin ang ganitong propesyon sa trabaho. Isang retiradong guro din kasi ang aking lola. Dahil sa kakulangan ng edukasyon sa mga liblib na lugar ay sinadya ko talagang magturo sa Manito. Isang baryo na napapaligiran ng mga nagtaasang puno na napapagitnaan ng ilang bundok kung saan sa dulo nito ay bangin at tanawang matayog na bulkan ng Mayon. Sa ibang bahagi ng kabundukang ito ay makikita ang isang maliit na lawa ng asupre na nababakuran ng makakapal na alambre. Dito rin nagmula ang pinakamalaking supply ng kuryente. Pero sa panahong aking nabanggit ay wala pang elektrisidad sa napuntahan kong baryo. Napakasimple lang ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahin nilang pangkabuhayan. Walang makikitang sasakyan dahil wala namang patag na kalsada. Kailangan mo pang maglakad ng ilang kilometro bago marating ang naturang baryo. Matarik, mabato, madulas ang daan. Ngunit ang lugar ay punong-puno ng kapayapaan. Malayo sa ingay ng syudad, ang tirahan ng bawat pamilya ay gawa lamang sa maliliit na kubo. Sa gitna nito makikita ang malaking kapilya at paaralan na gawa rin lahat sa kahoy. Masasabi ko na voluntaryo ang aking pagturo dahil isang malaking karangalan para sa akin na mabigyan ng kaunting kaalaman ang mga batang kapuspalad. Lalo't ayaw ko silang lumaking mangmang. Sir Mark, bale edad 7 hanggang 12 ang dapat kong turuan. Pati ang mga nagdadalaga ay isinama ko na rin sa hanay ng aking klase. 3 kaming guro na nadestino sa magkakaibang bayan. Sipnayan at agham ang aking itinuturo. Mga bagay na magbibigay sa kanila ng karunungan upang hindi sila mapag-iwanan oras na mapadpad sila sa ibang lugar. Sir Mark, noong una hindi sinasang-ayon ng aking mga magulang na magturo sa baryong iyon. Bakit hindi na lang daw ako magturo sa syudad kung saan kikita ako ng angkop na sahod kada buwan? Para daw akong sirang plaka na mas hinangad na mag-abot ng tulong sa mga dukha. Pinalo ko pa umano ang isang pilantropo na tatakbo sa politika. Hindi na ako iba sa mga misyonaryong naglalakbay sa malalayong lugar para magturo ng salita ng Diyos. Para sa akin po, Sir Mark, ginagawa ko ito bilang pasasalamat sa dakilang lumikha. Alam ko kung gaano kahirap para sa isang individual na hindi man lang nakapag-aral. Kaya magtuturo ako na bukal sa aking puso kahit na maliit ang aking sahod. Ang ngiti ng mga bata ang magsisilbing gandala ko bilang isang guro na maghihimig sa pananaw ng bawat isa sa kanilang pangarap. Noong makarating ako sa baryo, una kong pinuntahan ang bahay ng Kapitan del Barrio. Masinsinan ko itong kinausap tungkol sa aking adhikain bilang guro. Inilibot ako ng buong tagapangasiwa sa lugar bago dumako sa isang abalang gusali. Nakita ko roon ang napakaraming batang tahimik na nakikinig sa klase habang magiliw namang nagtuturo ang isang guro na babae na hindi naman nalalayo ang aming edad. Pumasok ako sa silid-aralan at naupo malapit sa bintana. Hinihintay kong matapos ang klase bago kausapin ang guro at mga bata. Magpapakilala na ako ang kanilang bagong guro. Nang matapos ang klase ay doon na ako gumawa ng eksena. Nalaman ko na rin ang pangalan ng magandang guro na si Teacher Elena na nagmula pa sa Sorsogon. Maya-maya dumating ang isa pang teacher na lalaki na nagpakilala sa pangalang Ben na medyo binabae kong kumilos. Ito naman ang nakatakdang magturo sa hapon. Tulad ko, voluntaryo din silang nagbigay ng serbisyo o pangedukasyon. Teacher Elena, ilang taon ka na bang nagtuturo dito? Nakangiting tanong ko. Magtatatlong buwan pa lang ako ang pumalit sa dating guro.
Saka si Ben naman ay bago pa lamang dito. Sagot naman niya. Ah, ganun ba? Pareho lang pala kayo bago rito. Bakit pala umalis ang mga naunang guro? Bakit hindi sila nagtagal? Mukhang hindi naman pasaway ang mga bata. Nakita ko nga kung gaano sila kaseryoso matutong mag-aral. Maganda magturo sa ganitong lugar. Tahimik at payapa ang paligid. Tiyak makakasundo ang mga bata. Mababait din ang mga tao dito. Lalo na ang pamilya ni Kapitan. Tama ka. Maganda ang tanawin dito. Sariwa ang mga gulay at isda. Araw-araw palaging puno ng pagkain ng mesa sa aming panuluyan. Madalas din kaming bisitahin sa gabi ni Sofia, ang bunsong anak na babae ni Kapitan. Nagkita na ba kayo ni Sofia? Ito kasi ang nangangasiwa sa kapilya tuwing araw ng linggo. Si Sofia rin ang nag-organisa sa pari na mag-alay misa na nagmula pa sa bayan. Nagwika naman ako na hindi pa kami nagkikita ni Sofia, pero nabanggit na ito sa akin ng punong kapitan. Sinamahan naman ako ni Elena sa panuluyan na ilang metro lang ang layo sa kapilya. Malaki ang bahay na halatang sinadyang pagandahin para sa mga nadidestinong guro at ilan pang mga katikista na nagagawi sa lugar na nagsilbing magandang pahingahan. Sa likod ng bahay ay maraming nakaimbak na troso at tabla na tila balak palawakin ang panuluyan. May mga abang kasi ang taas nito na tila gagawa ng pangalawang palapag. May 4 na kwarto sa loob ng bahay na iyon, bawat isa ay may kama na gawa sa kawayan at mga kumot na hinabi ng mga naninirahan sa baryo. Ang mga dingding ay gawa sa kawayan din, na sa tuwing humihip ang hangin ay gumagawa ng mahinang kaluskos, isang tunog na hindi nakakatakot noon kundi nakakapagbigay ng kapayapaan. Ngunit habang tumatagal, ang mga kaluskos na iyon ay parang mga bulong ng mga puno, mga bulong na hindi mula sa hangin, kundi mula sa mga ugat na lumalabas sa lupa, naghihintay na humawak sa mga paa ng mga hindi handa. Ang bintana sa bawat kwarto ay malaki, nagbibigay ng tanawin ng mga puno na parang mga bantay, mga puno na sa araw ay berde at buhay, ngunit sa gabi ay nagiging mga anino na gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga braso na nag-aabot sa dilim. Kinabukasan, maaga akong gumising upang simulan ang aking unang klase. Ang mga bata ay naghihintay na sa paaralan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asam, ngunit sa ilalim noon, may kakaibang katahimikan, isang katahimikan na hindi mula sa pagiging mahiyain kundi mula sa isang takot na hindi nila masabi. Isang takot na lumalabas lamang sa gabi, sa mga kwentong bulong sa tabi ng apoy. Pinasimulan ko ang klase sa sipnayan, ang mga numero ay hindi lamang bilang kundi mga sandigan laban sa kawalan ng kaalaman, ngunit habang nagtuturo ako, ramdam ko ang mga titig ng mga bata, hindi lamang sa akin, kundi sa mga sulok ng silid. Mga sulok na parang may mga mata na nagtatago, mga mata na kumikislap, ngunit hindi nakikita sa liwanag ng araw. Si Teacher Elena ay nagtuturo sa kabilang klase, ang kanyang tinig ay malambing, ngunit sa tuwing tumigil siya, ang katahimikan ay mabigat, parang hininga ng isang bagay na naghihintay sa labas ng pinto. Isang bagay na hindi tao kundi isang anino ng gubat. Sa mga unang araw, ang baryo ay parang isang paraiso, ang mga puno ay kumakaway na parang mga kaibigan, ang mga ilog ay kumakanta ng mga awit ng tubig na sariwa, ngunit sa tuwing sumapit ang gabi, ang mga awit na iyon ay nagiging mga daing. Mga daing na hindi mula sa tubig kundi mula sa mga bato sa ilalim. Mga bato na parang mga buto ng mga hindi na bumalik, naghihintay na lumabas at maging mga tinig sa hangin. Ang mga matatanda ay nagkukwento sa tabi ng apoy, mga kwento ng mga nilalang sa gubat, mga nilalang na hindi aswang sa tradisyonal na kahulugan, kundi mga anino ng bundok. Mga anino na lumulutang sa hamog ng umaga at nagiging mga hugis ng mga puno sa gabi, mga puno na hindi lamang nakatayo, kundi gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga katawan na naghihintay ng dugo. Hindi ko pa noon pinansin ang mga kwentong iyon, akala ko'y mga alamat para takutin ang mga bata, ngunit habang tumatagal, ang mga kwento ay nagiging mga babala na hindi mula sa mga matatanda kundi mula sa hangin mismo. Isang hangin na malamig at mabigat, parang hininga ng isang bagay na naghihintay sa gilid ng paaralan. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa paaralan, ramdam ko ang isang titig mula sa mga puno. Hindi basta titig kundi isang pakiramdam na may mga mata na nagtatago sa mga dahon, mga mata na hindi nananakit ngunit nagmamasid. Nagmamasid sa bawat hakbang ko, parang nagpaplano ng isang bagay na hindi ko pa alam. Si Teacher Elena ay naghihintay na sa pinto, ang kanyang ngiti ay malambing, ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang anino, isang anino na parang alaala ng isang gabi na hindi niya sinasabi, isang gabi na puno ng mga tunog mula sa gubat.
Mga tunog na hindi mula sa mga hayop kundi mula sa mga ugat na gumagalaw sa lupa, naghihintay na humawak sa mga paa ng mga guro na hindi handa. Sir Ramon, bulong niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng babala, huwag kang mag-isa sa gabi. Ang mga puno ay hindi lamang puno, sila ay mga bantay ng mga bagay na hindi dapat makita. Hindi ko siya naintindihan noon, ngunit sa tuwing tumingin ako sa mga puno, ramdam ko ang kanilang mga titig na hindi mula sa mga dahon kundi mula sa mga ugat sa ilalim, mga ugat na parang mga daliri na kumakawit sa lupa. Naghihintay na hilahin pababa ang mga hindi handa. Ang mga klase ay nagsisimula ng maayos, ang mga bata ay masigla, ang kanilang mga tinig ay puno ng pag-asa, ngunit sa tuwing tumigil ang pagtuturo, ang katahimikan ay lumalabas. Isang katahimikan na hindi mula sa mga bata kundi mula sa mga dingding ng paaralan, mga dingding na gawa sa kahoy na parang mga balat ng mga puno, mga balat na may mga butas na parang mga mata na nagmamasid sa amin. Nagmamasid sa bawat salita na itinuturo ko, parang naghihintay ng isang pagkakamali upang lumabas at maging isang tinig sa gabi. Si Ben ay nagtuturo sa hapon, ang kanyang paraan ay kakaiba, puno ng mga kwento na hindi lamang aralin kundi mga babala tungkol sa mga bundok na hindi lamang bundok kundi mga katawan ng mga nilalang. Mga nilalang na natutulog sa araw at gumising sa gabi, naghihintay ng mga guro na maging bahagi ng kanilang siklo. Sir Ramon, sabi niya isang hapon, ang kanyang tinig ay parang hangin sa gubat, ang mga bundok ay buhay, sila ay humihinga, at sa tuwing humihip ang hangin, iyan ang kanilang mga buntong hininga. Mga buntong hininga na nagdadala ng mga alaala ng mga hindi na bumalik. Sa mga unang linggo, ang baryo ay parang isang tahanan, ang mga tao ay mabait, ang mga bata ay masayahin, ngunit sa tuwing sumapit ang dapit hapon, ang mga tawa ay nagiging mahina, parang natatakot silang maging ingay sa gabi na paparating. Isang gabi na puno ng mga tunog mula sa gubat, mga tunog na hindi mula sa mga hayop kundi mula sa mga puno na gumagalaw, mga puno na parang mga katawan na naghihintay ng dugo upang magising. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, ramdam ko ang isang hininga sa aking likod, hindi hangin kundi isang presensya na malamig at mabigat. Parang isang kamay na humahaplos sa aking liig mula sa mga dahon ng puno sa gilid ng daan. Napalingon ako, ngunit wala roon kundi ang mga anino ng mga sanga, mga anino na gumagalaw ng dahan-dahan, parang mga daliri na nag-aabot sa akin, naghihintay na kalabitin ang aking balat at hilahin pababa sa lupa. Hindi ko na sinubukan na lumapit, nagmadali na lang akong umuwi, ang aking mga paa ay mabilis ngunit ang aking puso ay mabigat, parang hawak ng isang bagay na hindi ko makita. Kinabukasan, habang nagtuturo ako, isang bata, si Pedro, isang batang may mga mata na malalim na parang mga butas sa bundok, ay biglang tumigil sa pagtuturo at tumingin sa bintana. Sir, bulong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin sa gubat, may mga mata sa puno. Hindi ko siya pinansin noon, akala ko'y ganoon na lang ang imahinasyon ng mga bata, ngunit habang tumatagal ang klase, ramdam ko rin ang mga titig na iyon, mga titig na hindi mula sa mga dahon kundi mula sa mga ugat sa ilalim ng paaralan. Mga ugat na parang mga braso na gumagalaw ng dahan-dahan, naghihintay na humawak sa mga binti ng mga bata at guro, naghihintay na hilahin pababa sa isang mundo ng dilim na hindi nawawala. Si Teacher Elena ay lumapit sa akin pagkatapos ng klase, ang kanyang mukha ay maputla, parang nakita niya ang mga mata na iyon rin, Sir Ramon, ang mga puno ay hindi ligtas, sila ay mga bantay ng mga bagay na natutulog sa ilalim ng bundok, mga bagay na gumising kapag may mga estranghero na dumating. Ang mga araw ay nagiging mahaba, ang bawat klase ay puno ng aralin, ngunit ang bawat pahinga ay puno ng katahimikan na mabigat, isang katahimikan na hindi mula sa kapayapaan, kundi mula sa isang paghihintay. Isang paghihintay ng isang hininga na mabigat mula sa gubat, isang hininga na nagdadala ng amoy ng basang lupa at bulok na ugat, isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng paghugas ng mga kamay. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Ben pauwi, biglang huminto siya at tumuro sa isang puno sa gilid ng daan, Sir Ramon, tingnan mo ang mga ugat, hindi sila matatag, sila ay gumagalaw. Napatingin ako at sa ilalim ng liwanag ng araw, ang mga ugat na iyon ay hindi matigas kundi parang mga ahas na buhay, gumagapang ng dahan-dahan sa lupa. Parang naghihintay ng isang paa na lalapit upang kalabitin at hilahin pababa sa isang butas na walang wakas, isang butas na puno ng mga buto ng mga hindi na bumalik, mga buto na nagiging mga tinig sa gabi. Hindi ko na sinubukan na lumapit, nagmadali na lang kaming umuwi, ngunit ang mga ugat na iyon ay nananatili sa aking isip,
lumalabas sa aking mga panaginip bilang mga dila na humahaplos sa aking balat, mga dila na malamig at mabigat. Naghihintay na kumagat at higutin ang aking kaluluwa pababa sa bundok. Si Sofia, ang bunsong anak ni Kapitan, ay lumapit sa akin isang gabi, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Ramon, ang mga puno ay hindi puno, sila ay mga katawan ng mga ninuno na hindi namatay kundi natulog sa ilalim. Naghihintay ng mga guro na maging bahagi ng kanilang siklo, maging mga guro na hindi nagtuturo ng aralin kundi ng mga lihim ng gubat. Hindi ko siya naintindihan noon, ngunit sa tuwing tumingin ako sa mga puno, ramdam ko ang kanilang mga hininga na hindi mula sa mga dahon kundi mula sa mga ugat sa ilalim. Mga ugat na parang mga ugat ng isang higanteng katawan na naghihintay na magising at lumamon sa mga hindi handa. Isang umaga, habang nagdadala kami ng mga bata sa isang field trip sa gilid ng bangin, ang bangin na iyon na parang bibig ng bundok, isang bibig na bukas at naghihintay ng mga biktima, biglang nagsimula ang ulan. Hindi basta ulan kundi isang unos na parang galit ng langit. Isang unos na nagdadala ng mga tunog mula sa ilalim ng lupa, mga tunog na parang mga daing ng mga hindi na bumalik. Ang lupa ay biglang nagguho, hindi nang mahina kundi nang malakas, parang ang bundok mismo ay nagising at nagbubuka ng mga ngipin niyang mga bato, naghihintay na lumamon sa mga bata at guro. Napatakbo kami, ngunit ang guho ay mabilis, isang guho na hindi lamang lupa kundi parang mga kamay na lumalabas mula sa bangin, mga kamay na walang laman ngunit matigas, kumakawit sa mga paa ng mga hindi makatakbo. Hilahin pababa sa isang dilim na walang liwanag, isang dilim na puno ng mga hininga na mabigat at madugo. Ako, si Teacher Elena, at si Sofia ay napadpad sa isang bahagi ng gubat na hindi pamilyar, ang mga puno roon ay mas mataas, ang kanilang mga sanga ay parang mga braso na nag-aabot sa amin, naghihigpit sa hangin na parang mga tanikala. Naghihintay na kalabitin ang aming mga balat at pisain ang aming mga buto. Ang ulan ay hindi tumitigil, ngunit ang mga patak nito ay hindi tubig kundi parang dugo, mainit at mabigat, nagdadala ng amoy ng basang lupa at bulok na ugat, isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagtakbo. Isang amoy na nagiging bahagi ng aming mga baga, naghihigop ng aming lakas. Ramdam ko ang mga titig mula sa mga puno, hindi lamang titig kundi mga kamay na humahaplos sa aking balat mula sa mga dahon, mga kamay na malamig at matigas, parang mga kuko na kumakamot sa aking balat. Nag-iiwan ng mga gasgas na dumudugo, ngunit hindi nakikita, mga gasgas na nagiging mga dila sa aking panaginip, nagkukwento ng mga lihim ng gubat. Habang naghahanap kami ng daan pa uwi, ramdam ko ang isang presensya sa likod namin, hindi tao kundi isang anino na lumulutang sa gitna ng ulan, parang isang hugis ng puno na gumagalaw ng dahan-dahan. Parang isang katawan na walang balat, mga buto na kumikislap sa liwanag ng kidlat, naghihintay na lumapit kami upang kalabitin at hilahin pababa sa isang butas na walang wakas. Si Teacher Elena ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay malamig sa aking hawak. Sir Ramon, ang gubat ay hindi gubat, ito ay isang bibig na nagbubuka para sa mga hindi handa. Naghihintay ng mga guro na maging bahagi ng kanyang siklo, maging mga aral na hindi nagtuturo kundi nagiging mga biktima. Hindi ko siya naintindihan, ngunit sa tuwing tumingin ako sa mga puno, ramdam ko ang kanilang mga ngiti na hindi mula sa mga dahon kundi mula sa mga ugat sa ilalim, mga ugat na parang mga ngipin na nagkakagat sa lupa. Naghihintay na kumagat sa aming mga paa. Biglang nawala si Sofia, hindi nawala ng mahina kundi parang sinipsip ng gubat, isang sigaw na hindi lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ramdam sa hangin, isang sigaw na parang daing ng hangin sa mga puno. Nagdadala ng isang amoy ng dugo na hindi nakikita ngunit ramdam sa ilong. Napatakbo kami, ngunit ang mga puno ay hindi lumalapit ng mabilis kundi dahan-dahan, ang kanilang mga sanga ay parang mga braso na nag-aabot, kumakawit sa aming mga damit at balat, naghihigpit na parang mga tanikala ng dilim. Hilahin kami pababa sa isang mundo ng mga ugat na buhay, mga ugat na parang mga ahas na gumagapang at nagkakagat sa aming mga buto. Napadaustos kami sa isang bahagi ng gubat na mas madilim, ang mga puno roon ay hindi berde kundi itim, mga puno na parang mga katawan ng mga hindi na bumalik, mga katawan na naghihintay ng dugo upang magising at maging mga tinig sa gabi. Mga tinig na hindi awit kundi mga daing ng mga biktima. Sa gitna ng dilim, ramdam ko ang isang hininga sa aking liig, hindi hangin kundi isang bibig na bukas at naghihintay ng laman, mga ngipin na matulis at madugo, nagkakagat sa hangin na parang naghihintay ng aking balat. Napasigaw ako, ngunit ang sigaw ay hindi lumalabas, ito ay nananatili sa aking lalamunan,
parang isang ugat na kumakawit sa aking boses, hilahin pababa sa isang butas na walang liwanag. Si Teacher Elena ay hawak ang aking kamay, ngunit ang kanyang mga daliri ay malamig, parang hawak ng isang patay na hindi nawawala kundi lumulutang sa dilim, naghihintay na sumali sa amin sa kanyang siklo. Biglang lumitaw si Sofia, hindi lumitaw ng mahina kundi parang lumabas mula sa puno, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang liwanag, parang mga butas na nagmumula sa impyerno. Sir Ramon, ang mga puno ay hindi puno. Sila ay mga bibig na nagbubuka para sa mga hindi handa, naghihintay ng mga guro na maging bahagi ng kanilang handaan. Ang gubat ay hindi tumigil sa paghinga, ang bawat puno ay may hininga na mabigat, isang hininga na nagdadala ng amoy ng basang lupa at bulok na buto, isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagtakbo, isang amoy na nagiging bahagi ng aming mga baga, naghihigop ng aming lakas at pag-asa. Napadpad kami sa isang malinaw na bahagi ng gubat, ngunit ang kaliwanagan ay hindi mula sa araw kundi mula sa isang apoy na hindi natural kundi gawa ng mga tao na hindi tao kundi mga anino ng gubat. Mga anino na may mga mukha na parang mga maskara ng kahoy, mga maskara ng ngingisi na may mga ngipin na matulis at madugo, naghihintay na kumain ng mga estranghero. Ang mga ito ay hindi mabilis sa paggalaw, sila ay dahan-dahan, parang mga puno na gumagalaw. Ang kanilang mga hakbang ay walang tunog ngunit ramdam sa lupa, parang mga ugat na kumakawit sa aming mga paa. Hilahin kami pababa sa isang dambana ng mga buto. Isang matandang babae ang lumapit sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit na parang mga ugat ng puno, mga guhit na hindi mula sa edad kundi mula sa isang sumpa na nagiging bahagi ng kanyang balat. Naghihintay na lumipat sa aming mga katawan. Mga guro, bulong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin sa mga puno. Kayong mga dala ng liwanag, kayo ang handa na para sa aming handaan, para sa aming Panginoon na natutulog sa ilalim ng bundok. Naghihintay ng mga aral na hindi nagtuturo kundi nagiging mga sakripisyo. Hindi kami nakakibo, ang aming mga bibig ay tuyo, parang may mga ugat na kumakawit sa aming mga dila, hilahin pababa sa isang katahimikan na walang wakas. Inanyayahan kami sa isang lamesa na puno ng mga putahe na hindi karne kundi mga piraso ng mga hindi na bumalik, mga piraso na lumulutang sa sabaw na tabang at madilim, isang sabaw na hindi mula sa asin kundi mula sa dugo ng mga puno. Dugo na hindi pulang-pula kundi itim na itim, naghihintay na dumaloy sa aming mga ugat. Ang mga nilalang ay hindi nagmamadali, sila ay naghihintay, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa apoy, hindi mata ng tao, kundi mata ng mga hayop na may mga sungay na parang mga sanga ng puno. Naghihintay na kalabitin ang aming mga ulo at hilahin pababa sa isang ritual na walang wakas. Kumain kami, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa takot, ang bawat kagat ay parang isang hakbang palapit sa kanilang mundo, isang mundo ng mga puno na buhay, mga puno na may mga bibig na nagbubuka sa gabi. Naghihintay ng mga guro na maging mga aral ng dilim. Ang sabaw ay hindi lasang asin, ito ay lasang dugo, isang dugo na hindi mainit kundi malamig, dumadaloy sa aking lalamunan tulad ng isang ugat na kumakawit sa aking puso, hilahin pababa sa isang butas ng mga buto. Biglang lumutang ang isang ulo sa palayok, hindi ulo ng hayop kundi ulo ng isang kaibigan. Ang mga mata nito ay bukas at nakatingin sa akin, mga mata na hindi patay kundi buhay, kumikislap ng isang galit na hindi nawawala. Naghihintay na sumali sa akin sa kanilang handaan. Napasigaw kami, ngunit ang mga sigaw ay hindi lumalabas, sila ay nananatili sa aming mga lalamunan, parang mga ugat na kumakawit sa aming mga boses, hilahin pababa sa isang katahimikan ng mga daing. Ang mga nilalang ay nagtawanan, hindi tawa ng tao, kundi tawa ng mga hayop, isang tawa na parang mga sanga na nagkakiskisan sa gabi, nagdadala ng isang amoy ng bulok na karne at basang lupa. Isang amoy na hindi nawawala kahit pagkatapos ng pagtakbo, isang amoy na nagiging bahagi ng aming mga baga, naghihigop ng aming pag-asa. Inikulong nila kami sa isang hawla, hindi hawla ng kahoy kundi hawla ng mga ugat na buhay at gumagalaw, kumakawit sa aming mga balat at buto. Naghihigpit na parang mga tanikala ng dilim. Hilahin kami pababa sa isang mundo ng mga puno na hindi natutulog kundi naghihintay. Sa gitna ng dilim, ramdam ko ang kanilang mga hininga na mabigat at madugo, parang hininga ng isang higanting katawan na nagising, naghihintay ng mga sakripisyo upang maging bahagi ng kanyang siklo. Milagro ang dumating, ang mga liwanag sa labas ay hindi mula sa mga kandila kundi mula sa mga sulo ng mga kalalakihan, mga sulo na nagliliyab ng liwanag laban sa dilim, isang liwanag na hindi mabilis kundi matatag, parang krus sa gitna ng gubat.
Ang mga kalalakihan, pinangungunahan ni Kapitan Reyes, ay hindi mabilis sa paggalaw, sila ay matapang, ang kanilang mga sundang ay matulis at madugo, hindi mula sa dugo ng tao, kundi mula sa dugo ng mga nilalang ng nakaraan. Naghihintay na kumagat sa mga ugat ng mga puno. Sinunog nila ang mga kubo, hindi sunog ng apoy kundi sunog ng galit, isang apoy na nagliliyab ng mga alaala ng mga hindi na bumalik, naghihintay na lumamon sa mga nilalang na lumalayo, hindi lumalayo ng mabilis kundi dahan-dahan. Parang mga puno na natutuyo sa init, nagkukumahog na umatras, ngunit nahihila pabalik ng kanilang gutom. Walang nasawi, ngunit ang gabi ay hindi tapos, ang mga usok ay hindi nawawala, nagiging mga anino sa hangin, mga anino na lumulutang at naghihintay ng susunod na guho, susunod na handaan. Ligtas kaming nakabalik, ngunit ang mga alaala ay hindi nawawala, sila ay lumalabas sa aking mga panaginip bilang mga ulo na lumulutang sa sabaw, mga ulo na ngingisi na may mga mata na kumikislap ng gutom. Naghihintay na sumali sa akin sa kanilang siklo. Si Sofia ay naging aking asawa, ngunit sa kanyang mga yakap, ramdam ko ang mga ugat ng gubat, mga ugat na kumakawit sa aming mga katawan, hilahin pababa sa isang dilim na walang wakas. Ang paaralan ay nanatili, ngunit ang mga klase ay puno ng mga bulong na hindi mula sa mga bata kundi mula sa mga dingding na parang mga balat ng mga puno, nagmamasid at naghihintay ng susunod na guho.